Magpaaraw tayo dito eh. Ayun, magpaaraw muna tayo dito eh. Ano ang paaraw o? Diba? Ano tayo. Diba? Kapag paaraw dyan, lapitan ko na lang muna din eh. Diba? Kasi gusto ko mag-chismis ngayon. Chismis sa labas muna habang wala masyadong tao. Paaraw muna tayo dahil alam mo, meron talaga akong chismis. Kaya tara na, habang na mag-chismis, chikahan na tayo habang ako nagpapaaraw. Kasi yung isang gabi, kahit naman yung isang araw pa, naiisip ko lagi. Naiisip ko lagi. Question na question yan sa akin dyan. Question na question talaga sa akin yan. Kasi noon, nung nagsosolo akong anak na babae dati, puro lalaki yung kasama kong kapatid. Mga kuya ko, 3, ako lang mag-isang babae. Ang problema kasi, parang hindi ako masaya dati. Oo, lakad-lakad nga muna. Hindi ako masaya dati na solo ako laging mag-isang anak na babae. Di ba yung iba parang enjoy na enjoy kasi kumaga masaya na kasi solo ay bunso. Ewan ko, hindi ako nag-enjoy mag bunso dati. Alagang-alaga ako dati mga kapatid ko, tapos ng tatay ko. Lagi akong alaga ng tatay ko dati. Pero sa totoo lang, nainggit ako nga sa kapitbahay kasi ang daming anak na babae dahil. Ang dami niyang anak na babae. So, may mga time na doon ako natutulog at tumatambay lagi sa kapitbahay ko. Kahit ako na magpaduyan-duyan lagi ng anak niya. Kasi puro babae yung anak dati dahil kaya nainggit talaga ako. Kaya sa parents ko dati, lagi kong request yan. Laging panalangin ko na magkaroon ako ng kapatid. Kasi nung bata pa naman tayo, hindi naman natin alam na, uy, gumawa na kayo ng baby. Uy, gumawa. Hindi. Para bang feeling natin, pag lumabas lang yung bata sa harap mo, meron ka ng kapatid. Hindi ko alam dati kung paano mga anak, ang mga nanay. Oo. So, dumating sa point na, sabi ko sa parents ko, pray kayo lagi kay Papa Jesus na na magkaroon ako ng kapatid na babae kasi puro lalaki ang kasama ko. Ayun ang kasayahan ko dati. So, dumating sa point na hindi ko akalaan yung parents ko. Naging member na ng simbahan. Alam mo, lahat ng samahan ng mga mag-aasawa sa mga simbahan. Maingay muna dahil. So, yung parents ko, sila sa simbahan. Sa simbahan kasi may mga samahan ng mga mag-asawa. Yun, nasali sila lagi. Lahat ng mga ng mga mag-asawa, sumasali sila. Siguro mga ilang taon bago ako nagkaroon ng kapatid. Siguro 8 years old na ako, tsaka ako nagkaroon ng kapatid. Alam mo, pasalamat. Enjoy na enjoy ako. Sobrang sayang-saya ako nung nagkaroon ako ng kapatid. Ang ending, dami ko namang kapatid na babae, di pungal. Ang ending, ang dami ko tuloy alagain.
Kaso yun, no choice na ako kundi mag-alaga na mag-alaga. Nasobrahan naman sa blessing ni Papa Jesus kay hindi ko naman akalain din. So dumating sa point na nung isang araw nag-iisip ako, bakit ganun? Noon, ang tagal-tagal ko maging bunso sa loob ng bahay. Puro kasama ko mga kuya ko. Tapos dumating sa point na nagkaroon na rin ako ng kapatid. Puro babae naman. Pero ngayon, bakit ang mga kapatid kong lalaki, puro wala? Yung mga kapatid kong kumbaga question ko yan eh. Question ko talaga yan, sa totoo lang. Na bakit yung mga kapatid kong lalaki, puro wala, puro nawala para Smiday? Oo, nagtataka talaga din ako na hindi ko akalain sa dami kong kapatid, 8 kami. 4 yung kapatid kong lalaki. 4 kaming babae. So 4 na lalaki. Pero halos lahat kinuha na rin ni Papa Jesus. Hindi ko akalain na naaalis sila lahat. Pero sa awa naman ng Diyos, may natira naman. Yung pinakapanganay namin, siya yung kasama namin. Pero sa totoo lang, yung kuya kong panganay, simula noon pa, ng bata pa kami, hindi talaga namin siya kasama. Kasi lagi siyang magtrabaho. Mahilig siyang magtrabaho. Never yan mag-stay sa loob ng bahay. Kahit nung nandiyan ng parents ko, hindi siya nag-i-stay. Puro siya alis ng trabaho. Para sa kanya, masaya sa kanya yung malayo siya. Day. Tapos, ang kasama ko lagi yung 3 ko namang kasamang lalaki. Ang kasama ko dati sa isang bahay, kasama ng parents ko. Ayun ang pinaka-question ko talaga. Noon, ang nare-request ko, kapatid kong magkaroon ng kapatid na babae. Pero hindi ko naman akalain, bakit ang mga kapatid kong lalaki naman nawala. Lahat nasa langit na. Kaya, sa totoo lang, malaking alaala din yan sa akin kasi, di ba, hindi ko alam na nandyan sila. Na nagpuntahan na sila, ng malayong nagpuntahan na sila. Di ba? Kaya nagtataka din ako. Pero ganun talaga yung life. Sabi nga nila, pag ganyan ang buhay, ganyan talaga ang buhay. Kailangan i-accept. Kasi may mga time lang talaga na naku-question ko talaga. Kaya sa totoo lang, ngayon, yung mga kapatid ko, puro babae. Kasi nga, 4 ang lalaki ko, 1 na lang natira, yung pinakapanganay. So, ang mga kasama ko, puro babae. So, 4 kami ngayon. Ang ending, dahil 1 na lang yung lalaking kapatid ko, dahil lahat, yung 3 kapatid kong lalaki ay puntahan na sa langit lahat. Ang ending, yung mga kapatid kong babae, ay nagpakatomboy, di pungal. Ang ending, puro din kami walang mga anak. Oo. Kasi mga nagpakalalaki na lang din. Bismiday, hindi ko rin naman akalain. Noon sabi ko, magkaroon ng kapatid na babae. Binigyan niya ako ni Lord. Ang ending, puro mga nagpakatomboy na lang, day. Bismi, kakaloko talaga ang buhay. Pero okay lang, masaya naman kasi at least kasama ko sila, mga kapatid kong babae. Kahit mga nagpakatomboy sila, dahil wala na kami mga kapatid na lalaki, nagpakatomboy-tomboy na lang sila. Ganun lang, napachismis lang ako. Kasi malaking question talaga yun, kahit may mga time pa rin na hindi ko tinatanggap. Hindi naman, pumapasok lang sa utak ko na bakit lalaki? Bakit mga kapatid ko lalaki nawala na agad? Mahirap din kaya nang may mga kapatid na lalaki. Oo. Kaya kung puro mga babae ang mga kay mga tamad din ay tipungan. Mas malaking tulong pa rin din yung mga kuya, mga kapatid na lalaki kay mga taga-buhat o taga-ano man na dapat gawin.
pagpoongan. Sa mga tamad pa naman mga kapatid na babae. Kabuisit din. Yun lang, napachika lang ako. Dahil na, magpa-araw na muna ako kay Nahi. Ano muna, lakad-lakad naman. Okay, bye.